Ang cute. Ano na? Kata ba? Tawagin mo ko. Game na, intro. Ayan na pala intro set. Okay. Wait. Okay. Ay, ano sabihin ba? So, start na pala yung recording. Hi, miss! Hello po. Ayaw! Ano? Yung mic! Hindi, okay lang yan. Okay. Okay lang yan. Wag na mic. Wag na mic, wag na mic. Opening remarks. I'm Sophia. I'm a Sophia Mills. It's in your name already. Eh? I'm Ash and you can find me on Twitter. Pero wala kayong mahanap sa sa Twitter ko. Puro yawi fanart lang. Yay. Ako si Soph. Makikita niyo ko everywhere. Tas makikita niyo lang doon puro Yume Ships. Welcome. Hello sa podcast namin. And ano pa ba? Ano pa pwede sabihin? Fan artist kami. Yes. And Gusto lang namin pakita na fan art is English Tagalog kasi kailangan ng fan art sa journey natin as artist at nalaki siyang part ng ating growth and pwede siya maging stepping stone para sa ating mga trabaho. hindi lang siya yung a lot of Tagalog kasi maraming tao nagsasabi na fan art, hindi masyado tinetake seriously ang fan art sa art community. So, we're here to try and convince you otherwise. Okay, before we start with anything, para sa'yo, ano ba yung fan art? As a community, yun yung mga gusto mong gawin to share your love and appreciation para sa specific media na yun, whether through fan fiction, fan art, mga fan music dyan, and parang lang siya, a way to enjoy at your own, maglagay ng sarili mong interpretation para sa media na hindi katulad ng official art din. Yeah. For me, yung ano ba? Para sa akin, yung fan art, katulad lang din ng sayo, hindi siya yung, art siya na ginawa ng fan na for, Okay lang yan. para sa isang specific na media. Mm-mm. Sorry, miss. Nakikita mo to. Hirapan kami. Ayun. Define, okay. Okay. Hindi. Fan art sa isang fandom. If you don't know, kung di mo alam kung ano yung fandom, ang fandom ay isang group of people or like a community of people na mahilig sa isang sa isang piece of media. So, meron tayong tawag dito, source dito, ayon kay Martinez 2023. So, sabi nga dito, ang fan art daw ay nagde-describe sa mga characters or works na nagkakaroon ng iba't ibang form. So, sabi kanina, from drawings hanggang sa animation, videos, at iba pa. Kaya nagkakaroon ng possibility kung paano nabibigyan ng sariling interpretation ng iba pang kahulugan o pagbibigay tribute sa isang piece of media na yon. Yun nga daw sabi ni Martinez. Ang lalim ng Tagalog. Diba? Sir, thank you sa researcher namin, si Jana. Ang dami mong ginawa para sa group na to. Shout out! Shout out, Jana! Okay, so, yung mga na-mention kanina is what we commonly know about fan art. And after researching, shout out Jana, may nakita kami about fan art and how it has been there since the beginning. It's hidden in plain sight because it was not labeled as such. Okay, one of the examples is hindi, tapos na to. Ito na yung versus originality daw. Okay, define fan art. Bible and mythology, ayun. Okay. So, nagbabasa ka ba ng Biblia? Let's start sa sa Bible and mythology. Back in the Renaissance. Dun sa Renaissance era ng art,
Katulad nila, sino yung Michelangelo? Leonardo da Leonardo Vinci. da Vinci. Madami ng mga religious na Artists. Artists. Artwork. Ah. Yung pinaka-famous nila na art is mga art depicting religion, especially Christianity Alam or mo Catholicism. Yung painting na yung The Hand of God, tapos Oh, diba, yung ganon, Adam's reaching God, out to God. God and Adam. Basta yun Basta sa yun, ganun. wait, we will put the picture here. Yari! Nakaganon. Ewan. Tapos doon, di ba, super famous na. Tsaka yung mga chapel, Oh, may- yung, I may forgot taas. yung title nun. Pero, Mm. wait, actually, let's search it. Ah, sige. Chapel Road. Sistine Chapel! Sistine Chapel. Yes, may Yung- museum yan dito sa Pilas dati. Ay, really? Oo, museum parang nilagay yung mga painting doon para makita ng lahat ng tao. Pero, ayan siya. Puro painting from ceiling to the floor, sa side, sa mga pillar. Base dun sa definition ng fan art, for me, I would say that these types of art is still considered as fan art kasi nga, dinidepict nila yung kung ano yung nangyari sa Bible, sa in their own Biblia, interpretation. in their own interpretation. And like, I really think that's is interesting. Pero, if that were to happen, paano nag-English? Kung Okay. nangyari yun ngayon, Nababash ka pa nga. yeah, Mayroong nag-post sa Twitter na gumawa ng picture ni Jesus. Tapos, yun ba yung may ano? yung may lamp ba yun? O may ginagawa siya na Akala ko- conventional ngayon eh. Akala ko yung gitara. Ay, yung gitara! siya. Yun, yung gitara. Nagigitara siya, May tapos masaya siya, di ba? Kasi sinabing blasphemous. Mm. How is it? Paano naging blasphemous yung kung wala naman sinasabing masama tungkol sa kanya? Eh, matagal na nagde-depict yung mga mga artist dati pa ng iba't ibang event sa Biblia at kung ano-anong depictions ni Jesus. So, nag-raise ng question, bakit ngayon iba na yung pagtukoy natin sa fan art sa dati pa? Kasi wala namang official, hindi naman official artists yung mga Walang dati. official art. May ang official fan- artwork ay, pang ang Jesus Bible. Christ, di ba? Yeah. Tapos, minsan, yung ginagawa pa nga ng tao, ginagawa nilang white si Jesus. Like, nilalagyan nila ng blue eyes, blonde hair, white skin. Bro, exactly. Tapos, minsan nga ginger pa siya eh. Tapos, that's, para sa akin that's kind of crazy. Kasi nga, galing Palestine si Jesus and he's not supposed to He's be white. Jewish. He's Jewish. Yeah. Jewish si Jesus. Mm. Naging religious na to. Kaya nga, but Move on tayo. move on. On that point, Um, with portraitures naman tayo. We fast forward nag-fast forward tayo mula sa Bible fan art to portraiture. So, kung saan nagkakaroon tayo ng mga commission works ng mga nobility o kaya parang retelling ng mga nangyari in historical events. So, Yung portraiture, I don't know kung it's actually... Ba't ba ako nag-English? I mean, Okay, base dito, ang portraiture, hindi talaga siya considered as fan art, more on old version Of ng photography. photography. mm-mm. Pero, dahil sa mga portraiture, and like yung photography na yon, naging seen as less ang hindi naman seen as less, pero I guess mas naging high demand yung yung mga mga portrait? mga paintings Oo. kasi nga yung mga may kaya lang yung Yung kaya makapag-commission ng Mm. artworks, yes. tapos dahil dito naging alam mo yun, gina-gatekeep nila, naging Nagkaroon ng art academy. parang Nagkaroon ng ganun. art academy. Sa art academy kasi, narinig ko, dati na, lalo na doon. Sobrang niche lang noon, tapos may specific na mga rules na pwede lang. You can't break the rules. Dapat ultra-realistic ka. Mm. So, pag you diverge from that, English na naman, pag lumayo ka from that standard, technically, hindi ka considered as a professional artist dati. Bawal mo i-break yung rules. Kailangan tama lahat ng anatomy mo. Kailangan yung color theory, dapat alam na alam mo. Dapat realistic talaga. Kailangan dapat mukhang picture. Dahil dito, nagkaroon ng mataas na
hindi naman demand, pero tumaas yung ano niya. Ano ba yung art industry? Ganun. Nagkaroon ng art industry. Nagkaroon ng yung mga elitist. Art elitist. Art elitist. So, alam niyo yung mga, diba, mga music elitist. Yung, Mga music ang usap ko kanina. kaya nga eh. Yung mga music elitist kasi, medyo tayo dito. Sila yung mga tipong, mga classical music. Dapat Hindi yan totoong music. Yun lang dapat pinapakinggan nyo. Ah. That's not real music. Ano ba yung rock na yan? Sigaw lang naman sila. Blah, blah, blah. So, basically that. Una, mali ka. Exactly. Basically that. Pero in painting and art. Grabe naman yun. Hindi naman realistic, mali yung art. Hindi naman ganyan itsura ng mga star. Tulad ni Vincent Van Gogh. Yung painting ni Vincent Van Gogh, hindi sa fan art pero yung depiction of star niya sa Starry Night, very unconventional. That's kaya walang bumibili kay Vincent Van Gogh dati. Hindi siya sikat dati dahil yung elitism. Yeah, tsaka palagi siyang sinasabihan na na mukhang pangbata daw yung drawing niya. Tapos like, yung mga colors din. Tapos, di ba yung ang tawag din, Ano ba, stylization? yung pinaka-memorable sa style niya is yung brush strokes. So, dahil doon, maraming nobody took him seriously. Tapos, napunta pa nga siya sa mental hospital. Oo nga. Tapos, Very tragic. Tapos, nung namatay na siya, doon na sila wait a Pero minute. nila nakita na may pagkaganda din yung mga stylized artwork. So, doon nila na-understand. Tapos, art isn't just, English na naman. Hindi lang para sa capturing nature yung art. More on interpretation. Yes! Interpretation. Sige. Yun yung importance ng fan art. Okay, balik tayo sa Ano ba? fan art. Paggawa ng university. Okay. So, punta na ba tayo sa Cultural significance na tayo siguro. Oo. Sige. Yeah. Okay, so, we go to, punta na tayo sa parang ngayon. Ngayon kasi, so from that point, nung mas nag-open na yung stylization at different interpretation sa nature, nagkaroon din tayo ng different stylization at interpretation sa mga forms of media. So, dun na nabuhay siguro yung fan art na. Akala ko may dadagdag ka. Hindi, yun na rin. Sabi nga ni Guzanti, Guzanti 2024, yung mga online platforms ngayon, simulan na nabukas yung internet, nagkaroon na ng access yung mga iba't ibang fans to share their own opinions, tsaka pag-usapan yung mga shows. So, nabuo na yung mga terms na fanon, headcanon, gano'n. And nagkaroon na tayo ng parang, nakatulong daw to, sabi niya, sa identity tsaka self-awareness sa mga tao, mga fans. So, mas na-discover nila yung sarili nila, tsaka mas nagkaroon sila ng parang global community nga, sabi niya. I guess, for me, yung example nun is, may time na puro yawi lang talaga yun yung drawing ko. Okay, personal experience personal experience. May time na puro yawi lang talaga yung hindi na drawing ko. So, miss, kung di mo po alam kung ano yung yawi, it's basically two men kissing. You see those guys? I draw them kiss a lot. Tapos, okay, ano ba point ko? Nagkaroon ako ng time na nagkaroon ako ng conscience. Naging conscious na ako. Conscience? Ano mo Conscious. Conscious. Naging conscious na ako sa sarili ko. Tapos, nung na-realize ko, I liked women. I started drawing women. Tapos, I love drawing women. I love drawing boobs. I love drawing asses. Tapos, pwede ko ba ito sabihin? Kapag nagdodrawing ako ng mga babae, doon ako pinakamasaya. Alam mo yun? Tapos, dahil din doon, na-express ko din yung sarili ko. Kasi never pa ako nagka-jowa. So, I'm gonna, ipapass ko to sa'yo mamaya. Sige lang. Dinodrawing ko sarili ko kasama si Leia, okay? Sa Stardew Valley. Tapos, inaano ko, like, oh my God. Alam mo yun, it's very self-indulgent. Like, para sa akin ko lang talaga siya ginagawa. Tapos, si Soph, marami siyang experience dito. Ako nagpasimula nito kay Ash. Actually, ako yung nag-inspire sa kanya mag-drawing ng Leia. So, ako naman, start din ako sa dati pa. Nung bata ako,
Nag-start ako sa fan art din, mga Powerpuff Girls, MLB, Ako, Adventure Time. Steven Universe, Oo. gano'n. Doon ako nagsimula. Five Nights at Freddy's. Oo din. Yun yung mga art ko nung bata ako. Kahit mga trace yan, mga base, gano'n. Doon kasi, doon nabuhay yung gusto ko mag-drawing. Kasi, loner ako nung bata. Wala akong kaibigan. Ay, na-experience ko lang yung saya habang nag-drawing ng fan art. And nung bandang this year lang, actually. Kahit matagal na ako nag-Stardew Valley, pero this year, last year pa pala! Last year pa to! Last year, nagbalik ako sa Stardew Valley, tapos dinadrawing ko na kaming dalawa ni Sam ang kasama. Kasi wala na akong jawa! Heartbroken pa ako nun. So, naglabas ako ng stress tsaka sadness dun sa sa drawing namin ng Yume ship ni Sam. Yung Yume ship, by the way, yun yung mga ship na ini-insert mo yung sarili mo to a character in media. Like, Ano yun? Example. example! Gawa namin Ayan, yung- ayan. Ang dami, diba? Boom, 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 boom. Ayun nga. Ayun. Simula nung nag-drawing ako nun, na-reignite yung love ko sa art. Kasi, nawalan ako ng passion sa art dati. Kasi puro commission na lang ginagawa ko. Kaso nung bumalik yung fan art sa buhay ko, nung bumalik yung excitement ko to try other things. Actually, ako rin, hindi ako nagtitake ng commission right now, pero puro pang school yung dinodrawing ko. Alam mo yun? Pagod din. Pare-parehas, Sa tas like, AI. pare-parehas yung pinapa-drawing. Ano yung naisip mo sa sa This event. sa event na Sa to, AI i-drawing na mo to. i-drawing mo yan. Tapos like, hindi siya nakaka-fulfill. I mean, oo, masaya mag-drawing, tapos kapag natapos mo, nakaano siya, like, Rewarding din. mapa-proud Rewarding ka, oo. Pero, parang medyo empty pa rin yung loob mo kapag nagawa mo na yun. Kasi para sa ba ginawa, di ba? Oo. Para sa school, hindi naman para sa sarili. Tapos, nung shoot back ulit kay Darren Phil, nung nung inopen ko na yung account ko ulit sa Twitter, nag-start ulit akong mag-drawing ng Dan and Phil. Tapos sabi ko, wow, I love drawing yaoi. I love drawing men kiss. Naka-fulfill talaga siya. Kahit hindi nagkakaroon ng masyadong likes yung mga art ko nun, masaya ako kasi nakikita nila, tapos nagko-comment sila, ganun. Tapos, ayun, mas na-enjoy ko ulit mag-drawing. Tapos, actually, nag-improve ako. Same, actually! Wait, mamaya ka na kasi Oh, wala. maganda yung Wala. yung pinaka-major na improvement sa art ko is yung pagkagamit ko ng colors. Like, mas naintindihan ko siya. Kapag nakita mo yung art ko, hindi siya pare-parehas ng color, pero makita mo, lahat sila pink. May pink vibrant sila. Tapos, ayun, naka-proud lang din. Tapos, Actually, ang laki nga ng improvement Yeah. ng art mo eh. Simula nung una kita nakilala. ikaw. Hindi, okay lang, kwento ko lang. Simula nung una kita nakilala dati kasi medyo painted ka, di ba? Painted na dark. Tapos ngayon, parang nahanap mo na yung style mo. At sobrang recognizable. Ang ganda ng art ni Ash pagdating kay Dan and Phil. Like, kuhang-kuha. Example. Uy, wala to pakita yung mga art ko kay Dan. Hindi mo na kasi yun na safer word. Pero yung yung kuha kasi yung vibe, very kumukha nila, pero hindi nila kamukha. Gets kung gano'n. And ako din, nung simula dinadrawing ko si Sam, hindi ako marunong mag-drawing ng lalaki. Hindi ako marunong mag-drawing. Puro babae ang dinadrawing ko usually. Kaya usually yung mga ship ko, girls love dati. Oo. Doon ako nagsimula eh. Pero nung na-discover ko nga si Sam, doon na ako na-obsess. Sabi ko, kailangan pogi siya. Kasi syempre, iba yung interpretation ko sa kanya, gusto ko pogi. Tapos simula nun, nag-improve na yung art ko, nag-drawing ako ng muscle. Dati hindi ako nag-drawing ng muscle. Nakita. Nakita. Stalker ka talaga. Then, late lang nag-drawing ko siya ulit, yung photocard. Nakita mo na yung photocard ni Sam. Yung Tuwan-tuwa ako dun. Kasi sabi ko, na-achieve ko na yung Ikemin Sam na gusto kong vibe. So, Tapos, okay, go. so, yun lang. Tumaas lang yung skill ko din. Tapos, yung pag-improvement niya sa muscle, hindi lang siya nag-stop sa mga lalaki, dinadrawing na rin niya sa mga babae. So, kapag nagda-drawing siya ng mga art ni Leia, palagi niya sinasend sa akin. Tapos, ayun nga. Ay, gusto ko lang balikan yung yung sa sinabi mong recognizable yung art ko. Actually, may nag-commission sa akin na mag-drawing ng characters.
Ayun sila. Sa Baspa. Mag-drawing ng characters for a book cover. Tapos, pinost niya sa TikTok. And the TikTok got like 42,000 views. Ooh! Tapos like, ever since na pinost na yun, ang dami nagsabi, art mo ba to? Yes! Tapos ang kamukha nung art mo. Like, nababaliw ba ako? Tapos like, natutuwa lang ako. Natutuwa lang ako kasi, alam mo yun, like, na-recognize nila yung art ko, even though hindi siya done in film. Pero alam nila yung art ko na yun. Anyways. Congratulations! Ang laki nun! Okay. Anyways. Hi. Ano ba ba? Siguro din tayo stepping stones to getting a job. Oo. Kasi dami natin sabi kanina eh. Yeah. Ikaw na. Ito ba? Sabi nga namin, More on sa kanya to. Okay. Kasi wala akong step. So- I'm jobless. jobless. Nagko-commission kasi ako. And actually, dati, matagal na ako ng-commission. Pero like, usually, 20 lang a year, ganun. Pero simula nung nag-start ako kay Sam, lumaki na yung community ko kasi dun eh. Nagkaroon ako ng community ng people na nare-recognize na gusto nila ng art ko. And, this year pa lang, March, nakaabot na ako ng 29 commissions. Simula January. Nagkaroon ako hanggang 29 commissions. Diba? Pagod na ako. Pero, like, okay lang naman kasi yung nagbayad ako ng tuition. Pero anyway, sabi nga ng tita ko, You should talk about that more though. Yung ikaw mismo nagbabayad ng tuition. Ako nagbayad ng tuition ko! Yeah, tapos sa art lang niya, fan art. Yun. It's a real job! Karamihan ng commission ko, pag hindi sa VTuber agency, to add to that, yung VTuber agency kasi nagsimula dati sa mga niche, diba? So, very few people lang. Tapos, sa VTuber, madaming concept ng Oshi. Yun yung parang mga favorite nila. Yeah. Yung mga Oshi na yun, nag-inspire sa mga new VTubers to become their own VTubers nga. So, in a way, gusto ko din sabihin na fan art din yun kasi na-inspire sila sa ibang tao and they made their own interpretation of pursuing their jobs. Tapos napunta din yun sa akin. Ikaw lang yung middleman nila. Oo, ako yung parang nag-bring their vision to life. To add to that, other than that, ang daming Yumish na nagko-commission sa akin. Yun yung favorite ko. Like, kahapon lang, kahapon, no isang araw, kakapost ko lang na to, dinawin ko si Bakugo, tsaka yung OC niya. Ay, nakita ko yung pink yung hair. Yung pink ng hair, tapos si Bakugo Katsuki. Like, oh my god, Yumish, yun yung paborito kong commission. Kasi, yun yung gusto kong vibe as an artist. Gusto ko, accepting ako sa mga Yume ships. Kasi diba lagi nabubuli yung mga yan daw. Dami nabubuli sa mga Yume shippers. Bawal sa akin yan. So, gusto kong open lagi. So, natuwa ako na madami ng mga Yume shippers na nag-a-approach sa akin kasi nga yung content ko basically made by a Yume shipper for Yume shippers. So, ayun nga. Ano ba? Yun. Dahil doon sa trabaho na yun, May pera na siya. I pay for my tuition. To add, This guy. sige. Si Loveman. Okay, mag-mention kami ng mga artists dito. Gusto mo ikaw? Ikaw yung may kilala dyan. Hindi ko kilala to. Ikaw lang kasi kilala niyan. Kaibigan ko lang. Kaibigan mo. Sige, so si Loveman, 2023, isa siyang artist na saan ba to? Ano siya, dati, chibi fan art lang ginagawa niya. So yung mga pop culture characters, nagiging cute, focus siya doon sa cute and cool. Tapos, dahil doon, sumikat siya, nagkaroon siya ng niche community, and by 2016, nagkaroon na siya ng 100,000 followers. So, dahil doon sa laking attention na yun, dumami na yung parang job opportunities niya. So, sa 2017, yung Marvel art director kung alam ba yung Marvel Superhero Adventures Life? Hindi. Ako din hindi. Kasi hindi ako big Marvel Adventure Life. Tinatanong ko lang. Pero, isa na siyang major artist doon, na nagde-design siya para sa Marvel. Tapos, yung Hasbro, Mighty Mugs. Ano yung Mighty Mugs? Hindi ko rin alam. Oh my god, we're bad. Tapos si Mighty Mugs, gumawa din siya doon para mag-design. Sa Warner Brothers naman, sa DC, Super Friends Toddler line. So, simula doon sa chibi fan art na yun, nagkaroon na siya ng iba't ibang opportunity to work with other jobs and major corporations. Ito pa, si Minori Chigusa. Nung bata daw siya, nag-doodle daw siya sa high school, tapos sinashare yung art sa social media. Tapos nung naging mangaka na siya, manga author yun, di ba? Oo. Bandang, after school, naging full-time illustrator na siya for mangas. So, kita mo naman na hindi lang siya limited sa ibang tao kasi ang daming nabubuo from fan art alone. And, ang bobo, na sinasabi lang natin na
porket fan art, less ka na kagad as an artist. Kasi, bata pa lang sinabihan ako, huwag mo lagyan ng fan art yung mga portfolio mo, ganun-ganun. Tapos sinasabi din na hindi original. Oy, isa pa yon. Originality. Okay. Marami. Wait, actually, before that, rewind. Okay. Gusto ko rin i-mention si Usagi, Queen Rabbit, Yes. sa Twitter. Nga pala. I love that queen! I love that queen. Idol ko siya. Art. Example. Puro Dan and Phil din yung ginagawa niya. Puro Dan and Phil. And very popular siya sa sa Dan and Phil universe. Matagal na rin siya gumagawa. So, they started making art noong 2015. And nung nag-come back sila noong 2023, they actually took them as an official illustrator. Si Usagi? Yeah. Okay. For their merch. Tapos meron pa nga wait, papakita ko. Ito yung official official merch stuff niya na ginawa niya for Dan and Phil. Tapos meron din siya yung tagagawa ng albums siya yung tagagawa ng cover albums ng mga album nila Dan and Phil. So, ayan. Ang dami, diba? Tapos recently, I'm pretty sure kinommission din nila siya as an animator for one of their videos. So, pakita ko yung clips. Okay. That's a lot. Malaki na naabot niya from fan art lang. I know. Recognize siya kagad. Yeah, tapos meron din siyang side thing sa Patreon. Tapos gumagawa siya ng comics and stuff. Pero sabi niya dito, hindi lang naman daw yun yung job niya. So, part-time to, tas part-time yung actual niya na job in real life. So, actually, even sa side lang, even though side hustle lang yung paggawa niya ng fan art, marami na siyang nakuha kasi chinek ko yung commission niya. Full illustration, I'm pretty sure $100 na yun. Ang laki na nun! Yeah, and like palagi siya kino-commission nila Dan and Phil. Ang And laki. that's crazy! Dream job, honestly. Exactly. Mapansin ka ng favorite artist mo na Oo. you make fan art for, Oo. tapos gaganunin ka. Mm. Gusto ko one day mapunta. Welcome back. So, na-cut yung camera, nag-stop yung pag-record, pero we're back. Ano yung sinasabi ko? Wait, Huwag ka yung si Usagi, Mm. nagpa-fan art na. Oh, yeah. Kino-commission siya $100 USD. Yeah, tapos that's really big din. Tapos, one side na yung money, tapos another side din yung... yung... pa siyang full-time. Hindi, one side na yung money na kino-commission sa kanya. Okay. May other side din na yung... Alam mo yun? Makikita siya. Okay. Exposure Exposure niya. Meron din si Jaden Animation. Oo, diba? Jaden. Tagagawa lang siya ng ng animations ni iHas Cupcake. Oo. Kaya ko nga siya na find out si Jaden. Kasi may ligaw kay iHas Cupcake dati. Mm-mm. Palagi ko pinapanood yung mga animation niya. Tapos actually, nag-animate din siya for Dan and Phil, pero that's another Alam ko, meron din kita-kita kay Jaden na ganun din. yung sa Five Nights at Freddy's. Actually, ang dami niyang animation para sa iba't ibang YouTuber. Mm-hmm. Yun lang. Yun lang kasi wala na akong maalala, pero alam ko, nakita ko yung dati. Pero, ayun, ngayon, Jaden is like, One of the biggest. may sarili na siyang may sarili siyang team of animators, tapos, Doon nagsimula yung storytelling animation genre sa YouTube, kay Jaden. really, Kanino? kay Domix. Kay Domix, okay. Pero, isa siya sa nag-popularize. Okay. Yeah. Tapos, ayun. Pero, malamang may downside yun, di ba? Hindi naman, yung mga fans, very passionate sila. Tapos, alam mo yun, lalo na a lot of them are young na tinitake in ng mga YouTubers. Minsan, tinitake advantage yun ng mga YouTubers. Ang dami ng kaso ngayon eh. Yeah, like, gumagawa sila ng fan art, tapos sinesteal lang nila yung Yung fan art. Minsan ginagamit sa merch o kaya YouTube. sa thumbnail, tapos meron din nag-hire sila, pero hindi sila binabayaran. Kasi, yung bayad daw, yung exposure na. Working with me. ganun. Yeah, that's crazy! Nagmura. Hindi pwede sa akin yun as an artist. Tapos, ang malamang a lot of these people,
mga bata lang sila. Siyempre, masaya na sila dun. Hindi nila Oo. alam yung importante ng pera. Wala silang pakialam sa pera, just working for their favorite Oo. YouTuber. Okay na yun sa kanila. Kapag ako nangyaring sa akin, wag na. No, ayun, nakusap na kita kinayin sa akin. Na-notice mo na ako eh. Okay na yun. Totoo lang. Kaya nakakairita din yung mga ganong tipong, okay lang pa, ano lang naman ako na yung bayad ko yung panat ako, usapan ako. Ito, be, hindi mo babayaran yung bills ko. Ganon. Tapos, meron din, yun din yung, hindi naman siya nangyari, pero, yun yung maganda kay iHas Cupcake, yung ginawa nila with Jaden. Pinanood mo ba yung video? Pero sobrang tagal na eh. No, like, may video sila recently Ay, na, talaga? pinapagkausap nila si Jaden, tapos, in-explain nila yung process behind it. Tapos yung sila Jaden, tsaka sino yung asawa niya? Si Mario ba yun? Si Red? Tagal ko na hindi na update kay Jaden eh. Hindi si Raiden, si Cupcake. iHas Cupcake. Tagal ko na din sila napapanood. Oh, Pinapanood pero- ko lang Cub Scouts. Pero ayun, Jaden, si iHas Cupcake tsaka si Mario, nakita nilang palagi nagde-drawing ng fan art si Jaden for them. So, minessage nila siya, tapos nalaman nila na bata pa lang siya. So, sabi nila, kausapin daw nila yung nanay niya. Tapos Very wise. sila na mismo nag-usap with like the prices and stuff. Tapos, since first time nila mag-hire outside, tsaka first time din ni Jaden mag-work for YouTubers, meron silang na-agree na price and everything. Mhm. Tapos, like, I think that's really good on them. Ang very mature at responsible lang for them na ganun yung trato nila kay Jaden. Sana lahat, no? Wala ka ganun respeto eh. Yeah. Pero anyways, ano na ba yung next? Feeling ko tapos na tayo. Wait. Shit ah. Hindi, ayun na. Personal experience na tayo eh. Pangwakas. Pangakas na pananalita. Pangwakas. Summarization. Okay. Okay. In summary, Huwag kayo mang baba ng fan-artist. Don't do it. okay, in summary, fan art has been here for a very long Long time na. Like, sinaunang I'd era pa yan. say, yung, since nabuo yung art, dun pa Yeah. lang. Meron ng fan art. Hindi lang sila tinatawag as fan art talaga. Okay. Tapos, kapag kapag naging fan artist ka, magandang stepping stone yon na makapasok sa industry. Like, Mm-mm. professional industry, sa mga corporation, ganun. Tapos, ano pa ba? As a community, huwag tayo mag-judge ng mga fan artists. Lalo na yung mga bata dyan, yung mga beginner artists. Gusto ko din pag-usapan yan eh. Kasi madami mga beginner artists, di ba? Na judge. So, dahil sa fan art Lalo na sa TikTok. Oo, sa TikTok kapag Ang daming haters sa TikTok. And, Oh my God. ano lang, let people have fun. Ano ba yung Tagalog nun? Pabayaan mo yung tao. Pabayaan mo lang. Wala ka makinig nang ng pakialam tao. sa kanila. Oo, bakit ikaw ba yung... Journey na nila yun. Let them be in their own journey. At maging fan artist kung gusto nila, o original artist kung gusto nila. Yun yung importante sa art eh. Kasi ba't ka nangingialam art niya yung... Oo. Tapos, ano ba? May sasabihin dapat ako yun. Ay ba yun? Add ko na lang mamaya. At ko na lang mamaya. At mag-record ako mag-isa dito. So, anyways, The end. Tulog na tayo. tulog na. Tulog na tayo.